Another batch na naman tayo ng mga painakay mga kahabis. Kung ikaw ay newbie at kung gusto mong malaman kung ano yung mga binibigay nating vitamins pagkain at daily maintenance para sa kanila, panoorin mo tong video ko pagkatapos ng intro. And yo, what's up mga kahabis? Kakatapos lang nating magpakain ng ating alaga at nagpalit na rin tayo ng bagong tubig with vitamin syempre. Di natin makakalimutan yan dahil napaka-importante ng vitamins at syempre mga gulay sa ating mga alagang ibon. So ano-ano nga ba yung mga binibigay nating patuka sa kanila, vitamins, lalo na't pag may inakay na. Syempre bago yan mag-update muna tayo sa ating mga alaga. Kung napapansin nyo yung pitong parisan natin is naging siyam na dahil nga may nadagdag tayong dalawang parisan. Itong Vayu Opaline Cross Green Ewing Opaline Split Ino. Yan, ito yung bago nating parisan na ngayon ay may itlog na nga. At itong Green Opaline Hen at Green Ewing Opaline Cock. Yan, back to back Opaline. Nagdagdag nga ako ng dalawang parisan ng Opaline para kahit papano may supply pa rin tayo ng mga Opaline. At syempre yung Vayu Parblo Opaline Split Pale Follow natin ay may kapares na nga rin na Mauve Opaline na Cock. Yun nga, naka-acquire rin tayo ng Mauve Opaline Split Pale Follow nga pala na pambangga sa ating Split Pale Follow na hen na ngayon ay pinagpares pa nga natin na ngayon ay inaantay pa natin na mag-banded. Mukhang hindi pa ready yung cock natin. At dito naman sa mga parisan natin dito ay parehong may mga itlog to. Ito yung bago nating pinagpares. Isang Project Lutino Opa at bagong acquire natin na Vayu Opaline Green Ewing Opa Split Ino. At dito naman sa kabila ay may mga inakay na tayo dito na malapit ng bababa. Ito nga yung anak dito sa kabila na pina-foster natin dito. Na ngayon ay may itlog na rin yung kanilang parents. 5 out of 5 na malapit na rin na mag-hatch. Ngayon titingnan natin yung kanilang mga anak na dalawang par blue na malapit ng bababa. Tatlo nga sana ito pero na-out natin yung isa dahil nga may kaibigan tayo na gustong mag-hand feed kaya in-out na natin. Ngayon titingnan natin yung kanilang mga anak na pina-foster nga natin dito sa parisang to. Titingnan natin kung mga malalaki na ba. Ayan, dalawang par blue. Yung mga painakay natin na pina-foster nga natin dito. Ayan, mga par blue yung mga painakay natin dito. Isang Vayu Parblo Opaline at Parblo Ewing Opaline. Tatlo sana to pero na-out natin yung isang Blue Ewing Opaline. Yan, mga malalaki na. Yun nga, pina-foster nga natin. Ito yung talagang parents nila. Na ngayon ay may 5 itlog at parehong fertile pa. Sisilipin natin kung nag-hatch na ba itong parents nila. Yan, isang Torque Parblo Opaline at Blue Ewing Opaline na cock. Yan yung parents ng mga Parblo natin. Ayan, may 5 itlog. Fertile yan lahat. Yan, nakakatulong talaga yung vitamins na binibigay natin. Fertile lahat yung mga itlog. At ito naman yung Green Opaline at Green Ewing Opaline natin na under observation nga natin, bagong acquire natin ng mga parisan pero hindi pa tayo sigurado sa mga gender nga nito. Itong green, ito yung possible hen natin at itong Green Ewing naman possible cock natin pero hindi pa ako sure, baka maging parehong hen tong dalawang to. At syempre dito naman sa taas may parehong mga inakay tayo dito sa parisan natin na Green Ewing Opaline na cock na pinaris nga natin sa Lutino head. Ay parehong may mga inakay nga itong dalawang parisan natin dito sa itaas. Dito sa parisan natin ay may dalawang inakay tayo na dalawang Green Ewing Opaline sex link hen. So sisilipin natin yung mga painakay nila kung okay pa ba, kung buhay pa ba. Anak ng Lutino hen natin at Green Ewing Opaline na cock. So ayun nga, nagpares tayo nito para makapagpalabas tayo ng mga painakay na split
ino na mga painakay. So ayun, yan nga, malalaki na yung mga painakay nila. Parehong green new wing opaline. Mana sa tatay. Yang mga anak nila ay 100% split ino na yan, na pwede natin gamitin para pang-project Lutino opaline. At dito naman sa kabila, ito yung bago nating pinagpares nga, isang green split opa split ino at green new wing opa possible split ino. Na ngayon ay may mga inakay na rin, may dalawang inakay ito. Palabasin muna natin at sisilipin din natin kung buhay pa ba yung mga painakay nila. Ito yung bagong pinagpares natin na parisan. Itong cock natin ay proven na to sa atin. So yun nga, tinest breed natin to dahil possible ino lang yung hen natin. And ngayon, naglabas nga ng dalawang inakay na black eyes lang. So, bibigyan pa natin to ng ilang clutch lang, 5 clutch or 4 clutch. Kung hindi ito maglabas ng red eye, is babaklasin natin tong parisang to. At itong cock is ipapares natin nga sa green Ewing opaline na split ino nga na pinares natin sa kabila. And sana maging successful nga yung mga bagong paitlog natin dito. Itong mga bagong parisan natin dito na parehong basal nga or first timer nga nilang mag-itlog. Itong dalawang parisan natin dito. Isang Lutino Opa project. And dito naman sa kabila may mga bagong pinagpares nga tayo dito na Lutino Opa project din at Pale Follow Opa project. Nga ngayon ay status is hindi pa nga pares yung mga parisan natin dito. Yan, ang lalayo. Hindi pa nga magjowa yung mga parisan natin dito na project nga natin. Nag-project nga tayo ng Lutino Opa at Pale Follow Opa line yan. Itong dalawang to, pero hindi pa nga magjowa yung mga parisan natin dito. Nasa 3 weeks na ata kutong pinagpares, pero ngayon ay wala pa tayong makitang sign na nga banded na sila, pero okay lang, mag-aantay pa rin tayo ng ilang weeks pa. And back to topic tayo. So ano nga ba yung mga binibigay natin na pagkain sa ating mga breeder na ibon? Lalo na sa mga may mga inakay na. So ito nga yung ginagamit natin. Yung binibigay nating seeds is canary seeds lang. Yan, maganda kasi yung canary seeds. At syempre chick booster sa mga parisan natin na may mga inakay na. And sa vitamins naman ay meron tayo ditong dextrose powder. To maganda to, rehydrate. At kapag medyo not good condition yung mga ibon natin. At Havalvit naman sa vitamins natin. At syempre meron din tayong Vitamin Pro yan. Maganda din yung Vitamin Pro dahil may probiotics na. At syempre yung hindi natin makakalimutan, ang cattle bone dahil nga napaka-importante nito. So yun nga, sa seeds nagbibigay lang tayo ng canary mix. Para sa akin maganda kasi yung canary mix dahil nga madali lang siyang tunawin sa mga, dahil nga ang canary mix ay may halong white millet lang na maganda din sa mga painakay natin dahil madaling matunaw lang sa kanilang digestion. Kaya ito yung ginagamit natin sa mga parisan natin. At syempre chick booster, hindi natin makakalimutan to, lalo na pag may mga inakay na yung mga parisan natin. Dahil nga ang chick booster ay nakakatulong sa immune system ng ating mga painakay. At syempre lagi nating tatandaan na may limit lang ang pagbibigay natin nito. Hindi tayo dapat nag-o-overfeed. Dahil yan yung kadalasan namamatayan tayo ng mga inakay na may laman naman yung kanilang mga crop. Busog naman pero namamatay. Hindi yan namamatay sa panahon kundi namamatayan dahil overfeed yung pagbibigay natin ng pagkain. Kaya nagbibigay tayo ng sakto lang, lalo na maliliit pa yung kanilang mga inakay at hindi pa yan masyadong ganun kalakas kumain. Kaya nagbibigay tayo base rin sa kung ilan yung mga inakay nila. Yan. At sa patubig naman, ito yung binibigay natin na vitamins sa kanila. Itong Havalvit, ito yung Havalvit. Yan. Multivitamins plus minerals and electrolytes. At meron din tayong Vitamin Pro. Yan, nagbibigay tayo pero every other day po yung pagbibigay natin ng vitamins. Maganda din po itong Vitamin Pro dahil nga may probiotics na po ito. Maganda at nakakatulong din sa digestion ng ating mga painakay.
binibigay ho natin ito ng alternate. Siyempre meron tayong dextrose powder at binibigay lang natin po ito halimbawa kung masyadong mainit yung panahon or masyadong malamig, dahil dextrose powder nakakatulong para mapanatiling good condition yung mga alaga natin kahit na masama yung panahon. Yan. Sa mga ibon natin na may mga dinadamdam or may mga sakit, yan. Binibigay kong tubig with dextrose powder. Yan yung binibigay natin. So, yung mga vitamins na binibigay nga natin, yan. Yung Havalbit is napaka-importante yan. Nakakatulong ang Havalbit sa fertilization ng itlog ng ating mga alaga. At syempre, mating enhancer din po ang Havalbit. Kaya kung mapapansin natin, palaging nagme-mate yung mga parisan natin dahil dyan. Vitamin Pro. Maganda ang Vitamin Pro dahil nga may probiotics yung Vitamin Pro na nakakatulong din sa digestion ng ating mga painakay. At may mga vitamins at minerals din po ito. Amino acids na nakakatulong din sa mga painakay natin upang mapanatiling malusog ang ating mga painakay at mabilis lang lumaki, lalo na sa mga high milk na painakay natin. At syempre, cattle bone, napaka-importante ng cattle bone dahil nga ang cattle bone ay mayaman sa calcium na nakakatulong upang makakapag-produce ng healthy eggs ang ating mga ibon. Isa din po sa rason kung bakit kinakain nila yung kanilang mga itlog dahil nga need ng mga ibon natin ng calcium. Ang eggshell kasi ng ibon natin is calcium. Kaya po minsan kung wala kayong cattle bone, kinakain po nila yung kanilang sariling itlog. Kapag walang calcium kasi, ang tendency yan, yung mga itlog nila is maliliit yan. Yan yung mga kadalasan na mapapansin natin kung hindi tayo nagbibigay ng cattle bone ng ating mga alaga. Bukod ho dyan, ang cattle bone po ay nakakatulong din sa mga alaga natin upang mapalakas yung kanilang mga buto at to build muscles din po. Napakahalaga din po ng cattle bone sa mga alaga natin. And so ayan yung mga tips natin for today. Kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag mong kalimutan mag-like, mag-subscribe, and i-click mo na rin yung notification bell para sa mga bago pang video soon na i-upload natin.